Hello, good morning po mga Maharlikans mula Luzon, Visayas, Mindanao at Sabah at sa lahat po again ng mga Filipino all over the world. Mabuhay tayong lahat. Diba? Ang dami-dami mga issue na naman. Pero pag-usapan muna natin, ang saglit lang to, ang pagbisita ng ating Pangulo dyan sa KSA, okay, sa Riyadh. Mabuhay po ang lahat ng mga OFWs dyan na sumusuporta at nagmamahal sa ating Pangulo. Medyo nasisilaw ako, lalayo akong konti. Sa ating Pangulo at syempre sa ating lahat ng mga Pilipino. Nakita po natin kung paano kamahal, okay, ng ating mga kababayan, ng ating Pangulo, na sa kabila ng kaliwat kanan na destabilized, okay, ng mga kultong dilaw, matibay pa rin po tayo, united pa rin tayo, buo pa rin tayo. Hindi po tayo nagpapa-impluwensya. So, alam naman natin lahat, okay, nasubaybayan natin dyan sa Saudi ang kagandahang pagbisita at ang paglapit ng ating Pangulo sa ating mga kababayan. Pero, ang buboljakin po natin, syempre hindi yung Pangulo dahil love na love natin yan. Ang buboljakin natin, etong mga dilaw. Sabi nga, di ba, nung una, okay, di ba si Las Cañas nagsalita ngayon sa BBC. Dito po natin makikita na kaya niyang pumunta, okay, sa Singapore, di ba, ng ibang bayan, alam naman natin sa Singapore, napaka-expensive yan na lugar. So, ang tanong po dito, sino ang nag-fund sa kanya? Which is alam naman natin, na kultong dilaw. Sino ang may gawa para kontakin ang BBC? Sino ang may gawa lahat niyan? Di ba mga kultong dilaw? Sila po lahat ang patuloy na sumisira sa ating bayan. Unang-una, sa ating mga kababayan, ang importante po dito, buo tayo. Ang importante po talaga dito, united tayo. Kahit ano pong gawing sira. Kasi mga international media na yan, maiingay lang yung mga yan. Pero hanggat buo tayo, hanggat tayo sama-sama, hindi po yan mananaig. Again, unang-una, bakit kailangan paniwalaan itong katarantaduhan ni Las Cañas? Diba ang title mismo, I killed my brothers. How can you believe someone, diba, na magsasabi ng totoo na kaya niyang patayin ang kanyang mga kapatid? Diba? Ito para ito sa atin lahat ng mga kababayan ko. Paano ka maniniwala sa isang taong kaya niyang patayin ang kanyang kapatid alang-alang sa pera? How much more ang isang presidente o kahit sinong tao na hindi niya na nga papatayin hindi na siya magbabaril, hindi na siya mananaksak, magdadadakdak na lang siya para sirain ang imahe ng ating Pangulo, ang ating bansa. Pero again, Maharlikans, hindi magwawagi. Okay? Hindi sila magwawagi. Bakit? Okay? Bakit? Isa-isahin natin, naalala nyo si De Lima, may pa-award pa sa Amerika, may tinanggap. Tapos later on nalaman natin na nagbigay pala sa kanya ng award yung particular na ano ba yun, basta yung establishment na yun, kaibigan ni Lloyd Nicholas Lewis. O diba, pumunta pa siya ng Germany. Pangalawa, si Lenny Lugaw Queen. O ano ang ginawa niya? Pumunta diba, nagdadadaktak sa United Nations, pumunta rin na nag-Amerika, kaliwat kanan. Pero ano ang balik sa kanila? Lagpak pa rin, diba? Sabi nga, bagsak ang ratings, wala naman talaga siyang ratings. Dito mo po makikita na ang basurang tinatapon, ba may kasabihan tayo, ang basurang itatapon mo babalik din sa'yo. Ito na yung mga basurang itinatapon nila against sa ating government, bumabalik sa kanila dahil at the end of the day, pag nadadakdak sila pa rin ang napapahamak. Sino pa isa? Yung Hontivirus, pumunta ng Australia. Ano ginawa sa Australia? Di ba napahiya siya doon? Sa mga kababayan natin dahil sinisira-sira ng ating bayan. So, ilan sila? So, ngayon, dahil po, hindi umapek New York Times, basta kung ano-ano pa mga international media, mga pinagkakausap nila, hindi umapek to. So, ngayon, ito si Las Cañas, yung self-confessed murderer. Okay, ginagamit nila, binayaran nila, definitely binayaran nila. So, again, paano mo masasabi, ito pa sinabi niya, diba, sabi niya dun sa interview, I'm afraid to die. Bakit siya afraid to die? Kasi duwag. Duwag po itong taong ito. Ang mga kultong dilaw, duwag. Diba? Kung matapang ka, okay, para ka sa bayan, hindi ka takot mamatay. Ako kasi sabi ko lang sa mga anak ko, grown up na, sabi ko, hindi ako takot mamatay. Kasi you know what, anak, kasi malalaki na kayo, kaya niya yung buhay. Kung ano man ang mangyari, whatsoever, diba? Bakit ka takot mamatay kung nagsasabi ka ng totoo? Ang putang ina niyo mga dilawan kayo, hindi kayo mananalo. Bakit ka takot mamatay, Las Cañas? Dahil demonyo ka.
Nagpapagamit ka sa mga kultong dilaw. So yun yung reason, dito nyo makikita na ang taong duwag, okay, mga duwag kasi ito mga to eh. Ramdam naman natin kung sino yung nagsasabi ng totoo, kung talaga yung galing sa puso, yung bishop na nagsalita. 'Di ba? Na sinasabi niya, nawawala na daw yung Christianity at chuchu, mga ganon. Itong mga paring ito, at mga bias media, akala po nila, kaya nilang i-twist ang katotohanan. Alam nyo, mga kababayan, mga maharlikans, hindi po sila mananalo. Bakit kamo? Nung unang panahon, okay, nung panahon ng Marcos time, kaya nilang patalsikin ang isang powerful na president dahil noon, ABS-CBN, Inquirer at lahat ng mga bias na media, kaya nilang i-twist ang istorya. Ibig sabihin, kung ano lang yung pinifeed nila sa dyaryo, sa radyo, sa TV, yun ang paniniwalaan ng tao. But ngayon, thank you for the social media age dahil right on our fingertips, makakasend tayo ng totoong nangyari sa ating bayan, totoong nangyari sa ating barangay, totoong nangyari. Kaya hindi po sila mananalo eh. Kaya ginagamit ng mga kultong dilaw ang international media kasi hindi na nga natin sila pinaniniwalaan. Akala po nila magwawagi sila. Pero tignan nyo naman, durug na sila. Kung kaya po nating, kung naipanalo natin ang Pangulong Duterte through social media, through new technology, kaya din natin siyang protektahan. Yun yung katotohanan. Kaya hindi po mananaig kahit na mag-emote pa sila dyan sa international media katulad ng ginagawa ng mga you know, sa Syria ngayon, di ba? Pero hindi natin masyado itatouch ng bonggang-bongga, di ba? Pinagbibintangan na si Assad daw ang nag-atake sa kanyang mga tao. Ito yung isang ihalimbawa lamang na yung mga malalaking bansa, Europa, Amerika, kung saan nila ako nandito, ano yan eh, tulong-tulong sila pag ayaw nila sa isang bansa na hindi nagiging underdog sa kanila o sunod-sunuran, gagawa sila ng eksena, palalabasin nila na ang presidente ay ganito, ay ganyan, ganon-ganon. Bakit ba nila sinisira ang Pangulong Duterte, by the way, maharlikans? Bakit? Kasi nga po, yung droga, okay, at kung ano-ano pang mga illegal na negosyo, kumbaga, nakakat na. So ngayon, itong mga oligarkiya, okay, itong mga illegal, okay, na nagpapakonyo-konyo at nagpapapanggap na sila ay magagaling na malalaking negosyante para sa bayan, para sa mga mag-i-invest sila at chuchong, ganyan. Pero sila po, ang pinaka number 1 na criminal, 3,000 views, thank you very much. At ito pa po ang mga totoong nangyari. Bakit ba ganito to? Itong mga oligarkiya na dahil naputol na eh. Pinipilit ng presidente natin na hindi palusutin ito dahil ito nga sumisira sa ating mga kabataan. Pero pilit pa rin nilang sinisira ang ating gobyerno. Again, kung sama-sama tayo at naniniwala tayo sa pagbabago, okay, at ginagamit natin yung utak natin at ating pagmamahal sa bayan, hindi po magwawagi ang mga tarantadong ito. 'Di ba? Kasi affected ang negosyo nila eh. Affected ang mga katarantaduhan nila, 'di ba? Ito, maharlikans, bila ko naalala. Nung panahon ni Noynoy Abnoy, anong naririnig natin sa mga balita? Tanimbala, balikbayan box, doon nga ako nagsimula nagalit eh, mga balikbayan box na yan, na dinanakaw nila. So ano na ngayon, di ba, tinatanggal ng Pangulong Duterte lahat ng makita niya na gumagawa ng illegal. Pero ano sabi ng gobyernong Abnoy noong mga panahon na yun? Babalikan natin. Ano ang sabi niya? Di ba isolated case lang daw po? Itong isolated case daw itong tanimbala at saka yung mga pagbubukas ng bagahe. So, ibig sabihin, isolated case, 1, 2, 3 lang ang mga naganap. Pero again, ito'y kasinungalingan dahil lahat tayo apektado, lahat ng Pilipino, lahat ng OFW na nagpapakahirap sa ibang bayan, pagdating tatamnan ng bala, nanakawin ng mga bagahe. So, yun. So, ngayon, dahil nangyayari yan, dahil tinotolerate ng gobyernong Abnoy noon, gobyernong akin, tinotolerate nila yung mga tao na naguutos na nakawan tayo, mga OFW na mga balikbayan, na nakawan tayo na parang, sige, nakawin mo yung bagahe na yan, sagot kita. Diba? As simple as that. Hindi na po tayo stupid ngayon. Hindi na po tayo tanga ngayon. Hindi naman tayo tanga. Kaso nga lang, nung mga panahon na yun, diba, back 1980s nga, nung wala pang social media, kaya tayong paikutin ng mga tarantadong nasa media na to, mga bias na media, okay, na mga tarantado mga pare. Again, Katoliko ako, pero wala pong problema ang pagiging Katoliko eh. Walang problema kung ano man ang relihiyon mo. Ang problema, yung mga taong nagpapatakbo
Like nga, mga bishops na yan. Di ba? Kasi nga, nababawasan yung ano nila. Wala na sila natatanggap na mga payola galing sa droga. So, yun yung totoo, mga palangga, mga maharlikans. Yun ang katotohanan. Di ba? Nag-iinit na naman ang ulo ko, pero dumadami tayo. Maraming salamat dahil itong laban na ito, sabi ko nga, araw-araw po tayo makikipaglaban eh. Kasi ayaw nga tumigil na mga dilawan eh. Pero alam naman natin na hindi po sila magwawagi. Kahit anong tira-tira nila dyan sa mga international media, gising na rin naman po ang mga international communities, yung mga tao na hindi naniniwala sa mga fake news. Gising na po tayo. So yun lang yun. Hanggat kapit-bisig tayo, hanggat sama-sama tayo dyan sa Pilipinas at all over the world, lahat ng Pilipino, hindi po magwawagi ang mga demonyong Liberal Party, ang mga kultong dilaw. Dahil hindi nga po sila titigil. Pag pumalpak na naman to si Las Cañas, actually walang bearing yung sinabi niya, walang kwenta. Dahil kung ako po ang manonood nito, wala kang mararamdaman na katotohanan. Which is alam naman natin na kasinungalingan. Kasi ang tunay na nagmamahal sa bayan, ang tunay na nagsasabi ng totoo, hindi mo kailangan umarte. Galing po yan dito. Hindi mo kailangan umarte, ate. Nakikita yan ng tao eh. Okay? Hindi man yan. Lahat ng tao nakikita yan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ngayon nakikita naman ng buong mundo kung gaano pa rin kabuklod ang mga Pilipino, ang suporta, ang ratings, di ba, ni Pangulong Duterte, buo pa rin tayo. So yun lang, maharlikans. Maraming tayong pag-uusapan sa mga susunod. But anyways, Las Cañas, hindi kayo magwawagi. Trillanes, ikaw demonyo ka. Hindi ka magwawagi. Malapit ka nang makulong. Darating tayo dyan, nababalik ka sa kulungan. Okay? At saka dagdag ko lang, itong Las Cañas na to, di ba? Paano mo papaniwalaan na nagsalita siya under oath? Okay? Na pinagtanggol niya noon ang presidente, ganyan sa unang hearing, tapos ngayon magbabaliktad. Siyempre, kaya siya bumaliktad kasi nga, binayaran ng mga dilawan. Alam naman natin pong lahat yan. So, mabuhay po kayo at sama-sama tayong makikipaglaban para sa susunod na mga henerasyon nga. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Mula dito sa Los Angeles, California, tuloy po ang ating laban. Tuloy ang ating himagsikan para sa mga dilawan. Thank you very much. Di ba? Yung puso ko daw, sabi nung nag-comment. Yes, so, solid Duterte tayo. Solid para sa bayan, para sa Pilipino. God bless everyone. At ginagamit natin yung utak natin at ating pagmamahal sa bayan, hindi po magwawagi ang mga tarantadong ito. 'Di ba? Kasi affected ang negosyo nila eh. Affected ang mga katarantaduhan nila, 'di ba? Ito, maharlikans, bila ko naalala. Nung panahon ni Noynoy Abnoy. Anong naririnig natin sa mga balita? Tanimbala, balikbayan box, doon nga ako nagsimula nagalit eh, mga balikbayan box na yan, na ninanakaw nila. So ano na ngayon, 'di ba? Tinatanggal ng Pangulong Duterte lahat ng makita niya na gumagawa ng illegal. Pero ano sabi ng gobyernong Abnoy nung mga panahon na 'yon? Babalikan natin. Ano ang sabi niya? 'Di ba isolated case lang daw po itong isolated case daw itong Tanimbala at saka yung mga pagbubukas ng bagahe. So, ibig sabihin, isolated case, isa, dalawa, tatlo lang ang mga naganap. Pero again, ito'y kasinungalingan dahil lahat tayo apektado, lahat ng Pilipino, lahat ng OFW na nagpapakahirap sa ibang bayan, pagdating tatamnan ng bala, nanakawin ng mga bagahe. So, yun. So, ngayon, dahil nangyayari yan, dahil tinotolerate ng gobyernong Abnoy noon, gobyernong akin, tinotolerate nila yung mga tao na naguutos na nakawan tayo, mga OFW na mga balikbayan, na nakawan tayo na parang, sige, nakawin mo yung bagahe na yan, sagot kita. Diba? As simple as that. Hindi na po tayo stupid ngayon. Hindi na po tayo tanga ngayon. Hindi na po, hindi naman tayo tanga. Kaso nga lang, nung mga panahon na yun, diba, back 1980s nga, nung wala pang social media, kaya tayong paikutin ng mga tarantadong nasa media na to, ng mga bias na media, okay, ng mga tarantado mga pare. Again, Katoliko ako, pero wala pong problema ang pagiging Katoliko eh. Walang problema kung ano man ang relihiyon mo. Ang problema, yung mga taong nagpapatakbo, like nga, mga bishops na yan, di ba? Kasi nga, nababawasan yung ano nila eh. Wala na sila natatanggap na mga payola galing sa droga. So, yun yung totoo, mga palangga, mga bayan. Totoong nangyari sa ating barangay, totoong nangyari. Kaya hindi po sila mananalo eh. Kaya ginagamit ng mga kultong dilaw ang international media kasi hindi na nga natin sila pinaniniwalaan. Akala po nila magwawagi sila. Pero tignan nyo naman, durug na sila. Kung kaya po nating, kung naipanalo natin ang Pangulong Duterte, through social media, through new technology, kaya din natin siyang protektahan. Yun yung katotohanan. Kaya hindi po mananaig kahit na
mag-emote pa sila diyan sa international media katulad ng ginagawa ng mga sa Syria ngayon, di ba? Pero hindi natin masyado i-touch ng bonggang-bongga, di ba? Pinagbibintangan na si Assad daw ang nag-atake sa kanyang mga tao. Ito yung isang ihalimbawa lamang na yung mga malalaking bansa, Europa, Amerika, saan nila ko nandito, ano yan tulong-tulong sila pag ayaw nila sa isang bansa na hindi nagiging underdog sa kanila o sunod-sunuran, gagawa sila ng eksena, palalabasin nila na ang presidente ay ganito, ay ganyan, ganon-ganon. Bakit ba nila sinisira ang Pangulong Duterte, by the way, Maharlikans? Bakit? Kasi nga po, yung droga, okay, at kung ano-ano pang mga illegal na negosyo, kumbaga, nakakat na. So ngayon, itong mga oligarkiya, okay, itong mga illegal, okay, na nagpapakonyo-konyo at nagpapapanggap na sila ay magagaling na malalaking negosyante para sa bayan, para sa mga mag-i-invest sila at chuchuchong, ganyan. Pero sila po, ang pinaka number 1 na criminal, 3,000 views, thank you very much. At ito pa po ang mga totoong nangyari. Bakit ba ganito to? Itong mga oligarkiya na dahil naputol na Pinipilit ng presidente natin na hindi palusutin ito dahil ito nga sumisira sa ating mga kabataan. Pero pilit pa rin nilang sinisira ang ating gobyerno. Again, kung sama-sama tayo at naniniwala tayo sa pagbabago. Okay, unang-una, sa ating mga kababayan, ang importante po dito, buo tayo. Ang importante po talaga dito, united tayo. Kahit ano pong gawing sira. Kasi mga international media na yan, maiingay lang yung mga yan. Pero hanggat buo tayo, hanggat tayo sama-sama, hindi po yan mananaig. Again, unang-una, bakit kailangan paniwalaan itong katarantaduhan nila Cañas? Diba ang title mismo, I killed my brothers. How can you believe someone, diba, na magsasabi ng totoo na kaya niyang patayin ang kanyang mga kapatid. 'Di ba? Ito para ito sa atin lahat ng mga kababayan ko. Paano ka maniniwala sa isang taong kaya niyang patayin ang kanyang kapatid alang-alang sa pera? How much more ang isang presidente o kahit sinong tao na hindi niya na nga papatayin hindi na siya magbabaril, hindi na siya mananaksak, magdadadakdak na lang siya para sirain ang imahe ng ating Pangulo, ang ating bansa. Pero again, Maharlikans, hindi magwawagi. Okay? Hindi sila magwawagi. Bakit? Okay? Bakit? Isa-isahin natin. Naalala nyo si De Lima. May pa-award pa sa Amerika. May tinanggap. Tapos later on nalaman natin na nagbigay pala sa kanya ng award yung particular na yung basta yung establishment na yun, kaibigan ni Lloyd and Nicholas Lewis. O diba, pumunta pa siya ng Germany. Pangalawa, si Lenny Lugaw Queen. O anong ginawa niya? Pumunta nagdadadaktak sa United Nations, pumunta rin ng Amerika, kaliwat kanan. Pero ang balik sa kanila? Lagpak pa rin, 'di ba? Sabi nga, bagsak ang ratings, wala naman talaga siyang ratings. Dito mo po makikita na ang basurang tinatapon, ba may kasabihan tayo, ang basurang itatapon mo babalik din sa'yo. Ito na yung mga basurang itinatapon nila against sa ating government, bumabalik sa kanila dahil at the end of the day, pag nadadakdak sila pa rin ang napapahamak. Sino pa isa? Yung Hontivirus, pumunta ng Australia. Ano ginawa sa Australia? Di ba napahiya siya doon? Hello, good morning po mga Maharlikans mula Luzon, Visayas, Mindanao at Sabah at sa lahat po again ng mga Filipino all over the world. Mabuhay tayong lahat. Di ba? Ang dami-dami mga issue na naman. Pero pag-usapan muna natin, ang saglit lang to, ang pagbisita ng ating Pangulo dyan sa KSA, okay, sa Riyadh. Mabuhay po ang lahat ng mga OFWs dyan na sumusuporta at nagmamahal sa ating Pangulo. Medyo nasisilaw ako, lalayo akong konti. Sa ating Pangulo at syempre sa ating lahat ng mga Pilipino. Nakita po natin kung paano kamahal, okay, ng ating mga kababayan, ng ating Pangulo, na sa kabila ng kaliwat kanan na destabilized, okay, ng mga kultong dilaw, matibay pa rin po tayo, united pa rin tayo, buo pa rin tayo. Hindi po tayo nagpapa-impluwensya. So, alam naman natin lahat, okay, nasubaybayan natin dyan sa Saudi ang kagandahang pagbisita at ang paglapit ng ating Pangulo sa ating mga kababayan. Pero, ang buboljakin po natin, syempre hindi yung Pangulo dahil love na love natin yan. Ang buboljakin natin, etong mga dilaw. Sabi nga, di ba, nung una, okay, di ba si Las Cañas nagsalita ngayon sa BBC. Dito po natin makikita na
kaya niyang pumunta, okay, sa Singapore, oh, 'di ba, ng ibang bayan, alam naman natin dyan sa Singapore, napaka-expensive yan na lugar. So, ang tanong po dito, sino ang nag-fund sa kanya? Which is alam naman natin, na Kultong Dilaw. Sino ang may gawa para kontakin ang BBC? Sino ang may gawa lahat niyan? 'Di ba mga Kultong Dilaw? Sila po lahat ang patuloy na sumisira sa ating bayan. Unang-una, okay, sa mga kababayan natin dahil sinisira-sira ng ating bayan. So, ilan sila? So, ngayon, dahil po, hindi umapek New York Times, basta kung ano-ano pa mga international media, mga pinagkakausap nila, hindi umapek to. So, ngayon, ito sila Cañas, yung self-confessed murderer. Okay, ginagamit nila, binayaran nila, definitely binayaran nila. So, again, paano mo masasabi, ito pa sinabi niya, diba, sabi niya dun sa interview, I'm afraid to die. Bakit siya afraid to die? Kasi duwag. Duwag po itong taong ito. Ang mga Kultong Dilaw, duwag. Diba? Kung matapang ka, okay, para ka sa bayan, hindi ka takot mamatay. Ako kasi sabi ko lang sa mga anak ko, grown up na, sabi ko, hindi ako takot mamatay. Kasi you know what, anak, kasi malalaki na kayo, kaya niya yung buhay. Kung ano man ang mangyari, whatsoever, diba? Bakit ka takot mamatay kung nagsasabi ka ng totoo? Ha? Ang putang ina niyo mga dilawan kayo, hindi kayo mananalo. Bakit ka takot mamatay, Las Cañas? Ha? Dahil demonyo ka. Nagpapagamit ka sa mga Kultong Dilaw. So yun yung reason. Dito niyo makikita na ang taong duwag, okay? Mga duwag kasi ito mga to ramdam naman natin kung sino yung nagsasabi ng totoo, kung talaga yung galing sa puso, yung bishop na nagsalita. Diba? Na sinasabi niya, nawawala na daw yung Christianity at chuchu, mga ganon. Itong mga paring ito at mga bias media, akala po nila, kaya nilang i-twist ang katotohanan. Alam nyo, mga kababayan, mga maharlikans, hindi po sila mananalo. Bakit kamo? Nung unang panahon, okay, nung panahon ng Marcos time, kaya nilang patalsikin ang isang powerful na president dahil noon, ABS-CBN, Inquirer at lahat ng mga bias na media, kaya nilang i-twist ang istorya. Ibig sabihin, kung ano lang yung finifeed nila sa dyaryo, sa radyo, sa TV, yun ang paniniwalaan ng tao. But ngayon, thank you for the social media age dahil right on our fingertips, makakasend tayo ng totoong nangyayari sa atin.